Shalom everyone, mga kapatiran dito sa Assembly of Yahuwah Philippines at mga kapatiran din na manunood sa Republish. Ngayon po ay 07/30/2025, araw po ng Miyerkules, 6:33 ng gabi, mga kapatid. Meron po tayong scriptural study. At itong ating pag-usapan today is about returning to Torah, mga kapatid. So please allow me to share our PowerPoint, mga kapatid, upang ating umpisahan na ipaliwanag ang ating topic na napili, mga kapatid. So sa nakaraang Miyerkules po, naumpisahan na natin itong ah, topic on a preliminary po na level. Meron na po tayong discussion nito sa nakaraan na Miyerkules. But ngayon po, patuloy natin na ipaliwanag ito at at the end of the presentation, pag-isipan po natin paano natin ito ma-apply, mga kapatid. So, we will think about how we can apply this lalo na sa ating journey ngayon. So returning to Torah, ito po yung ating pinaka-topic. And this has been on a series of Deuteronomy 28, mga kapatid. At ngayon, tutukan natin itong Ezra chapter 3, mga kapatid. Hindi natin ma-discuss ang buong mga verses, but we'll just focus on 8 or 9 verses, mga kapatid, na mula dito sa chapter 3 ng Ezra, mga kapatid. So, we're done with the blowing of the shofar. Ngayon, patuloy nating kilalanin ang pangalan po ni Abba Yehowa. Tahalyam o Psalm 37 verse 2, sapagkat gaya ng damo, sila'y dagling maglalaho, at gaya ng luntiang halaman, sila'y matutuyo. Ang pinag-usapan po ni Psalmist Daud dito is yung verse 1 na ang pinag-usapan, do not fret because of evil doers. Even sa ating mga kapanahonan ngayon, mga kapatid, at hindi lang sa panahon nila noon. Usually, itong mga evil doers, para bang sila ay naging successful. Okay? Evil doers, may mga gawa sila na hindi dapat gawin, mga kapatid, labag sa batas ng lupa, labag sa batas ni Abba Yahuwah, but sometimes makikita natin, if not most of the time, they are prosperous. Mas mayaman pa sila, mga kapatid. Okay po? So, ito yung per se parang complaint ng psalmist na bakit ba ganun ang mga mayayaman. So, ito na nga yung kasunod sa verse 2. Kasi itong do not fret because of evildoers, verse 1 po yan. So, hindi tayo dapat get jealous sa kanila. Bakit po? Dahil sa verse 2, ito yung declaration ng psalmist, sapagkat gaya ng damo, sila'y dagling maglalaho. So, sabihin, yung kasikatan, yung yaman na meron ang mga evil doers o wicked people, mga kapatid, ito po ay ginamit ng psalmist na sila'y gaya ng damo, sila'y dagling maglalaho. Okay, like grass, they will wither, mga kapatid. Then, pangalawa, sila'y matutuyo. Okay? At gaya ng lunti ang halaman, sila'y matutuyo. So, hindi lang ma-wither, mga kapatid, sila din po ay maging dry. Eventually, mawala sila, mga kapatid. So, yan po ang sagot ng psalmist na tayo, hindi dapat tayo mag-get jealous kung may mga progress, prosperity ang mga masasamang tao, mga kapatid. Kasi po, ang description ng psalmist, they will just vanish in a quick manner, mga kapatid. Katulad ng isang damo o halaman, they will just wither and be gone away, mga kapatid. So, yan po. Kung tingnan natin yung mga taong sikat ngayon dahil sa kanilang mga masasamang gawa, di ba?
hindi magtatagal yung kanilang kasikatan, mga kapatid. Eventually, sila po ay makalimutan na rin po, mga kapatid. Okay, that being said, tayo na nagsisilbi or tumatawag sa pangalan ng ating makapangyarihang Aba, mga kapatid. Ito na nga po yung apat na mga titik na kung tawagin natin ito po ay tetragrammaton. Kayong mga manunood sa Republish, ito po ay na-found out doon sa Dead Sea Scroll back in 1946 to 1956. They found out a scroll. Saan po nanggaling itong scroll na ito? Ano po yung mga writings doon sa scroll na yun? Yung mga writings ni Yashayahu, mga kapatid, nakita doon. At doon sa Dead Sea Scroll na yan, most especially writings of Yashayahu o aka Isaiah, doon po nakita nila itong tetragrammaton na ito pala talaga yung totoong pangalan. At dito sa Halil Scripture, BYNB, yan po ay nakasulat din po mga kapatid. So ito yung apat na mga titik, Yad, Hey, Uwa, Hey. Reading from right, going to left mga kapatid. Dalawang mga titik pareho sila, Hey or Ha mga kapatid, which we pronounce it as A. Okay? A po ang pagka-pronounce natin dito sa he or ha. And ito naman po ay letter Y, yad, letter Y po. So plus AH, kaya magiging ya. Okay, ito po ang ya. This is the shortened name, mga kapatid. And to complete it, meron pang another letter, which is pangatlong letter, which is U or uwa, mga kapatid. Okay, with the sound of U or U, mga kapatid. Then another ha or he, which is mga kapatid. So kung ating bigkasin ang complete na pangalan sa Tetragrammaton, pangalan ni Aba Yahuwah, mga kapatid, yun na nga po ang ating pagkabasa. Yahuwah. Yahuwah, mga kapatid. Yahuwah po ang ating Aba na kung saan ang pangalan niya ay dapat kilalanin, mga kapatid. Dapat kilalanin. Ayon sa nasabi na ni Daud kanina, mga kapatid, Tahalyam 119, doon kanina ating nabasa sa verse 55, mga kapatid. Remember your name in the night, O Yahuwah. So, paano ba nating i-remember ang totoong pangalan? Kailangan sa ating isipan at puso, mga kapatid, ito yung apat na mga titik talaga, hindi yung mga titulo. Okay po? Imagine that kung ang mga titulo ang mga tinatawag natin, those are all related and pertaining to mga pagan po, mga kapatid. So, meron akong dating kasama sa gawain, nagpadala po siya ng isang post. Pero ang nakalagay po doon is titulo, mga kapatid. So, dahil kilala ko siya, at sinabihan ko sa kanya, this address, sabi ko, the address, the DLORD po yung nakalagay doon. Sabi ko, itong pagtawag sa titulo nito ay it doesn't make sense to me anymore, sabi ko. Kasi hindi po yan pangalan, yan po ay title, yan po ay common noun. And it's not a proper noun. Paano magiging proper noun yung merong definite article na the? Okay? The, L-O-R-D. Never siya magiging proper noun, mga kapatid. But instead, it's really a title. It's really a common noun. And anybody can be called L-O-R-D, mga kapatid. So, I highlighted there na sabi ng ating Aba, kaya sa Isaiah 42 verse 8, sinabi po niya doon, I will not share my esteem to idols. Kaya kung tayo ay tumatawag pa sa ibang mga pagtawag o pag-address, mga kapatid, which is all related to pagan na mga entity or pagan-related na mga pagtawag, mga kapatid, sabi po ni Aba, Yeshayahu 42 verse 8, I will not share my esteem to idols. So dapat diretsahan na nating tawagin ang kaniyang
totoong pangalan, mga kapatid. Otherwise, mabahiran po ang esteem na sana para lang sa kanya ano po, ma-share po doon sa mga other mighty ones or idols or pagan deities, mga kapatid. So, para maiwasan po 'yon, zoom in na tayo dito sa Yad, Hey, Uwa, Hey, which is basahin po natin yan as Yahuwah, mga kapatid. Wala tayong duda kasi po itong Abram, in-insert po yung AH after sa R, kaya naging Abraham. You can read it here in Barashat o Genesis 17 verse 5. Itong Sarai, inserted po ang AH, which is one of the letter, nagiging Sarah. At mababasa mo yan dyan. So noon, hindi ko yan alam kung bakit yung nagiging Abraham. Okay? Hindi ko yan alam kung bakit nagiging Sarah, from Sarai to Sarah. But having known the name, dyan natin ma-discern, kaya pala, yan ang pagkabasa dahil inserted yung isa sa mga letter sa pangalan ni Aba Yahuwah. At ang kahulugan sa titik na ha, kapatid, ha, it speaks about what? Kaya, it speaks about breath. Okay? It speaks about breath. Buhay, mga kapatid. How is that being illustrated sa buhay ni Abraham at Sarah? Di ba po? They were beyond the age of childbearing. Pero bakit sila nagkaroon pa ng anak? Okay, ilang taon ba si Sarah nung siya ay nabuntis? 89. Si Abraham, ilang taon po siya? 99. So, naging 100 si Abraham, naging 90 si Sarah, yun po na isinilang si Yasakak, mga kapatid. So, come to think about it, kung human effort and strength hindi maisinilang, but yung A na yan, which is ha, letter ha, mga kapatid, when it was inserted, it speaks of the very life, the very breath of Abba Yehoah that is at work in Abraham and Sarah. Na kahit sila po ay beyond the age of childbearing, sila din po ay, nakaanak pa doon sa panahon na yun, mga kapatid. Okay po, another example is itong Judah. If you read it in Judah, hindi mo maintindihan na meron para dyan yung pangalan ni Abba Yahweh. But if you go back to the original, dahil letter J only was created in 1524 by John Giorgio Trissino, mga kapatid. So therefore, sa original, wala tagang letter J, mga kapatid. So if you try to read that sa ancient, yan po ay Yahuda. And if you remove letter D, anong maiiwan po, di ba? Maiiwan po yung kaniyang pangalan, Yahuda. If you take away letter D, it becomes Yahuwah, mga kapatid. So yan po, nais ko pong i-highlight yun para sa mga baguhan na kung saan maintindihan nila na ito pala ay supported based on what is written in Scripture. Patuloy po nating basahin itong unang Yaokanan 4 verse 1. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat rook. Okay? Rook. Kundi inyong subukin ang mga rook kung sila'y sa alwa sapagkat maraming lumitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. So what Yaokanan is saying, test all rook, mga kapatid. Test all spirit. Bakit po natin sila i-test? Sinabi niya dahil sa panahon ngayon, sabi niya, marami na po. Marami na pong lumitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Why is this important, mga kapatid? Because sa ating journey ngayon, oo, totoo, knowledge has increased. Ayon po sa Danaya Alo, Daniel chapter 12 verse 4, knowledge has increased. So dahil sobrang laganap, pagdami ng knowledge, mga kapatid, ang nagiging problema din ngayon is ano po? Mga
yung mga tao ngayon ay nalilito na. Ano ba? Saan ba dito yung tama? Sa pangalan lang nga, di ba? Sa pangalan ng ating Aba, sa pangalan ng ating Messiah, maraming mga variations of name and how it is being spelled and how it is being pronounced, mga kapatid. Kaya, tuwing tayo ay mangaral, tuwing tayo ay magsuri, mga kapatid, kailangan magkaroon tayo ng discernment mula sa Ruach HaKodus na nagmumula kay Abba Yahuwah kung itong tagapagpaliwanag na ito, itong tagapagpahayag na ito, kung ang rukba o kung ang rukba na nag-inspire sa kanyang katuruan ay nanggagaling ba yan kay Abba Yahuwah o hindi? Mga kapatid. Kasi po, sa panahon ngayon, maraming lumitaw na mga bulaang propeta, false prophet and false teachers, mga kapatid. Kaya, hindi pwede na porque narinig natin doon sa ang mga information tapos maniwala tayo agad. Kailangan tayong magmanalangin ng mataimtim na panalangin. Habayawa, through your Ruach HaKodus, tulungan mo akong ma-discern kung ano ba itong mga tinuturo niya. Tama ba yan? Mali ba? Kasinungalingan ba yan? O ano ba yan? So, mga kapatid, dapat meron tayong ganun na mga attitude na lagi nating gagawin. Kasi ito po yung sabi ni Yochanan, mga minamahal. Okay? So, it is okay not to believe every rook, mga kapatid. Because only the rook hakadus ang magbigay sa atin ng tamang pasya, mga kapatid. So, that being said, kung tayo po ay nakakilala sa totoong pangalan ng Messiah, mga kapatid, ang ating Mashiach, ang ating tagapagligtas. If we truly know the real name, mga kapatid, then ito po ang magiging resulta. We are also given the Ruach HaKodus, mga kapatid, na siyang maggabay at magturo sa atin. At magkaroon tayo ng discernment sa lahat ng mga bulaang propeta na mga lumilitaw sa panahon ngayon. So ito na nga po, kung si Abba Yahuwah ay meron pong 4 na mga titik, Yahushua po ay merong 5 mga titik. First 3 letters po ay pareho sa pangalan ni Abba Yahuwah. At bakit mahalaga ito? Because yes, Yochanan chapter 5 verse 43. John 5:43. Sabi po ni Yahushua, I came in my Father's name. Tingnan mo yan, mga kapatid. John 5:43. Yan po ang dahilan kung bakit nabuksan po ang aking isipan at ako'y hindi nagtagal naniwala ako. Why? Kasi po sa verse na iyan, dapat pala ang pangalan ng ama, ng Aba, ni Aba, dapat connected po o kahawig po sa pangalan ng anak, mga kapatid. So sinabi doon na Yahushua came in my Father's name, sabi niya, but you did not listen to me. But if someone else came in his own name, him you receive, him you listen to. So, sino ba yung pumunta na dala niya ang kanya mismong pangalan? Okay? So, kayo na po ang magsagot niyan, mga kapatid. Kasi kung i-research po ninyo yung pangalan na JC, mga kapatid, if you research it, it cannot even stand, mga kapatid. It cannot even stand. Because yung Greek na name na yan, mga kapatid, na Jesus, yung Greek name na yan na Jesus, is not even connected to the term salvation, which is soteria, mga kapatid. Hindi talaga, walang connection kahit sa kaligtasan man, mga kapatid. Yung term na, yung pangalan na Jesus. But, kung dito tayo kay Yahushua, mga kapatid, very much close and connected to salvation. Bakit po? Ito po yung 5 mga titik, Yaha, U, ito po ay Shan, and then Ayan. So itong Shan Ayan, which is Shah, ay nagmula po sa Hebrew word Yasha. At saan po yung makikita? H3467 po. Diyan makikita yan. And we have these references, mga kapatid. Okay? So, na ang ibig sabihin ay ayon sa Yesaya 8 verse 2,
ang ibig sabihin ng Yasha, mga kapatid, means saves and delivers. So therefore, when you call on Yahusha, you are declaring Yahuwah saves, Yahuwah delivers. So, yan po mga kapatid, ayon sa Yesaya 8 verse 2. Yahuwah means saves and delivers. So, yan ang totoong pangalan ng ating Messiah na ang ibig sabihin, Yahuwah, siya means Yahuwah saves, Yahuwah delivers, which is very much connected po dito sa Matthew 1:21. Bakit nagkaganyan mga kapatid? Because of Jeremiah 8 verse 8. The false pen of the scribes. At ito rin po ang dahilan kung bakit nabuksan din po ang aking chamber, ang aking pag-iisip. In which noon, iniintindi namin na hindi pwedeng may mga mali diyan sa pagkasulat ng scripture. Yun po ang aming understanding. Inerrant, kung sa term pa namin sa seminary noon. Inerrant. Ibig sabihin, walang mali. Pero mga kapatid, nung ako'y nagsuri na, itong Jeremiah 8 verse 8 ay lumitaw ang verse na yan. At nung maintindihan ko yan, the false pen of the scribes, this was spoken prophetically by Yeshayahu back in 620 BC po. Ito, 620 BC pa yan sinabi mga kapatid. And it was prophetically spoken na darating ang panahon na yung mga scribes, ang susulat po nila ay ano po? Yung mga mali. The false pen of the scribes. So that being said, doon nabuksan ang aking mga puso't isipan na kailangan patuloy ang ating pagsuri kasi nga merong mga false pen of the scribe mga kapatid. So that being said, nawa nagbigay dagdag information lalo na sa mga kapatiran na first na manunood o makikinig sa Republish. Yahuwa po ang ating Aba, Yahusha po ang ating Masya. Okay po? So, ito yung ating mga kapatiran sa USA, returning to Torah, Ezra chapter 3, mga kapatid. And this has been a series, mga kapatid, and ongoing pa ang ating pangangaral dito sa topic na ito. Okay po, tuwing tayo ay patuloy dito sa Deuteronomy 28 series, ito na nga po yung ating mga napag-usapan na sa nakaraan. And I don't have to read it mga kapatid, but kayong mga manunood sa Republish, pwede po ninyong i-post at babasahin niyo po yan mga kapatid. Na kung aking i-summarize po ito mga kapatid, na ayon sa Devarim o Deuteronomy 28 mga kapatid, na kung tayo po ay hindi susunod sa kanyang mga kautusan, may mangyari pong mga hindi magandang mga pangyayari. And Abba Yahuwah was talking to the entire nation ng Yasharal, mga kapatid. At ano nangyari? Dahil hindi nila tinupad ang mga kautusan ni Abba Yahuwah, mga kapatid. So, ano nangyari sa kanila? They were taken into captive. Yung Yasharal were taken captive into Assyria at hindi na po sila nakabalik. Yahuda o Judah were taken captive to Babylon o Babal, mga kapatid. Buti sila, after 70 years, sila po ay nakabalik. So what is written here, talagang nangyari po sa buhay ng sangkatauhan ni Abba Yahuwah, mga kapatid. Kaya, mahalaga na tayo talaga ay dapat susunod sa mga kautusan ni Abba Yahuwah, mga kapatid. So historically, they were out from Jerusalem for 70 years. Ito pong mga taga-Yahuda. They were not able to observe what is written in the Torah. So imagine nyo po, mula sa Jerusalem, kung saan nandoon yung altar, okay, nandoon yung mga priest, mga Levites. Ngunit sa panahon na ito, they were taken into captivity, mga kapatid. And for 70 years, hindi na po sila nakapag-observe ng Torah. Yung mga feast ni Abba Yahuwah, hindi na po nila na-observe, mga kapatid.
And maybe sa araw ng pamamahinga, individual po sila. Okay? Hindi na po sila nakapag-observe as a community of Yaudah, mga o sangkatauhan ni Abba Yahuwah. So they find the need to go back to Torah. Returning to Torah involves a process. So take note about this, sa panahon na ito, sila ay nakabalik na po sa Yaudah, sa Jerusalem, nakabalik na po sila, mga kapatid. And dahil sila ay nakabalik na doon, kailangan hindi lang sila bumalik doon sa kanilang lupa na kung saan sila nanggaling, but kailangan bumalik din po sila doon sa old path. Dapat bumalik din po sila doon sa saan sila namulat noon, mga kapatid, which is going back to the old path, mga kapatid, which is the Torah. Okay? We seek what is applicable for us today in our journey. Bakit po? Kasi kung tingnan natin itong mga sacrifices of animals, kung tingnan natin yan, talagang napakarami po. Okay? Bawat araw sa mga feast na yan, may mga certain number of animals na dapat papatayin, mga kapatid. So, how is that? How is it, mga kapatid? Ano bang applicable dito sa ating buhay, sa ating journey ngayon? So, yan po. Ating tingnan yan. Do we follow all of this? Okay po. So, yun po ang hamon sa atin. Okay, so I will ask volunteer to read itong unang verse, mga kapatid, na in Tagalog as well as in English. Anyone would like to read this for us? Brother Dan, Brother Pio, salamat po. Tagalog and English po. kaya Isra 3 verse 1. Nang sumapit ang ikapitong buwan at ang mga anak ni Israel ay nasa mga bayan. Ang taong bayan ay nagtipon-tipon na parang isang tao sa Jerusalem. In English, and when the seventh month was come, and the children of Israel were in the cities, the people gathered themselves together as one man to Jerusalem. Okay po. So there are about 49,000 of them, okay? Ayon sa pag-aral ng ating mga kapatiran sa US. There are about 49,000 of them na nakabalik. Okay? And sa chapter 1 o sa unang mga napag-usapan natin, yung mga first batch of coming back, nakarating na doon sa city of Jerusalem, mga kapatid. So, come to think about it, na sa ikapitong buwan ito, no? Very specific po. Nang sumapit ang ikapitong buwan. So, the seventh month, mga kapatid, ito po ay nangyari. Itong event nito ay nangyari on the seventh month. So, sa ating pag-observe ng feast, mga kapatid, very significant po ang seventh month. Bakit po significant ang seventh month? Okay, nandyan po yung ating tinatawag na fall feast, sa na share na po ni Brother Yazariao sa nakaraan, no? Ito ay tinawag na fall feast, itong seventh month na mga feast. At ano po yan? Yun po ay Yom Tarua, yun po yung trumpet, Feast of Trumpet. Okay? And then followed by Yom Kippur, and that is the atonement, mga kapatid. Or others would call it Kapuriam. Okay? Then Sukkot is the Feast of Tent or the Feast of Tabernacle. So ito po yung last three feasts, and it will all be observed on the seventh month, mga kapatid. Call it the Fall Feast. Now, sa panahon na ito, come to think about it, people gathered as man of one mind and understanding and confession. So, meron silang
kaiiba, mga kapatid, na attitude towards the Torah. Okay? May nagpaliwanag sa kanila, may nagbasa sa kanila sa Torah, and then ang nangyari, they were of one mind, mga kapatid. They were as one man gathered in Jerusalem sa panahon na ito. So when it says gathered as one man, mga kapatid, it speaks about one mind, one understanding, and one confession. Yun po ang ibig sabihin niyan, mga kapatid. So, mahalaga pala na yung ating mga puso at isipan naging isa doon sa ating pag-unawa. And once it is one understanding, it will also follows one confession, mga kapatid. So, yan po ang nangyari dito kung tingnan natin yung the entire scenario. So imagine, for 70 years, hindi sila naka-observe nito. Now, na sila nagtipon-tipon, mga kapatid, ito po yung gawa o trabaho ng Ruach HaKodesh ni Abba Yahuwah sa bawat tao na nandoon sa Jerusalem, mga kapatid. So, mahalaga ito na kapag in one mind and one heart and one understanding tayo, malaking bagay ang magawa natin, mga kapatid, para sa gawain po ni Abba Yahuwah. Uh, here is a verse. I want you to open this, mga kapatid, kung sino pwede maka-open. Kasaon or Kazon or Revelation chapter 2 verse 5. Can somebody go and open it to Revelation 2 verse 5 po? If someone is ready. Kasaon or Revelation 2 verse 5. Okay po, I'm ready. Remember from where you have fallen and repent and do the first works, or else I shall remove your lampstand from its place unless you repent. So returning to Torah, mga kapatid, involves what? Involves repentance. Okay? So returning to Torah involves repentance. At kung hindi man mag-repent ang tao, anong gagawin niya according sa Kazaon 2:5? I will remove your lampstand, okay, from its place. So ano yung lampstand, mga kapatid? Yun po ay speaks of the light. Okay? It speaks of our kaya, ang ating buhay po, mga kapatid, na kung saan nagbibigay yung ilaw na yan, yung lampstand na yan, nag-iilaw po, nagbibigay liwanag, mga kapatid. So, yan ay mahalaga. Kung hindi tayo mag-repent, hindi tayo magbalik sa Torah, mga kapatid, yun po, magka-problema tayo. So, there is a process nung aking nabanggit na sa introduction kanina, mga kapatid. Returning is not only physically nagbalik sila doon sa Jerusalem, but returning has something to do also going through the process. At ito na nga, ayon sa verse, repent. And then, sabi niya, after you repent, anong gagawin? And do the first works. Do the first works. First work, rather, mga kapatid. So, hindi lang pala ito confession or repentance and confession, mga kapatid, but meron din talagang, ano po, merong gagawin. And take note, restoration ngayon, mga kapatid, we are in the stage of awakening and restoration. And take note, as there is this restoration and awakening, mga kapatid, ito yung process of returning. Going to the altar. So ano po yung going to the altar? Speaks of what? Yung mga sacrifices. Ano pa? Speaks about mga animal and blood sacrifices. Okay? So hindi lang doon going to the altar, but also speaks of the feast na ating i-observe. Meron tayong 7 feast, mga kapatid, na ating i-observe. At added to that, meron tayong weekly Shabbat, mga kapatid.
And then dito meron din siyang binabanggit dito na ah, new moon, okay? New moon celebration. But sa ating mga kapatid, we don't see it as following the phases of the moon, yung bilog na buwan, mga kapatid. But tayo, kung tayo man po ay mag-observe nito, mga kapatid, is that when we observe this, tuwing ito ay maging unang araw ng buwan, which is month mga kapatid, no? Hindi po yung buwan na bilog, okay? But month, M-O-N-T-H mga kapatid. So tuwing unang araw ng month, kumbaga, pwede pong gawin natin yung celebration. Okay, mga kapatid. And that could be something na we think about. We might also do that, mga kapatid, sa susunod po na buwan. Kasi ngayon, fifth month po ngayon, Rabe. So, rather, Kamas, no? Kadas, Kamas po tayo ngayon. So, sa susunod po na buwan, which is the sixth month, mga kapatid. Then, we may also observe yung tinatawag na observing the first day of the month, M-O-N-T-H, mga kapatid. So, mamaya, titingnan natin yan as we proceed sa mga references. Okay? So, and then third, which is the last part of returning, is building the foundation. So, paano tayo mag-build ng foundation? Yun na nga. Balik tayo doon sa kanyang mga words, sa kanyang mga instruction, mga kapatid, sa kanyang mga salita. So, ito po yung process of returning to the Torah. Moving on, can I ask another reader? Ezra chapter 2 verse 3 po. Can I ask somebody to read this? At marami tayong mga other references to please help us read this later on. Sige po, sino pwedeng mag... Ako, Brother Dan. Go ahead po, Sister Azra Bachio. Ezekiel 3:2, nang magkagayoy, tumayo si Yeshua, anak ni Jozadak, at ang kanyang mga kapatid na mga pari, at si Zerubbabel na anak ni Shealtiel at ang kanyang mga kamag-anak, at itinayo nila ang dambana ng aluwa ng Israel upang magpag-alayan ng mga handog na sinusunog, gaya ng nasusulat sa kautusan ni Moises na tao ng alua. Okay po. Okay So, po. yan po ang nangyari. Nang sila'y magkaisa na sa puso't pag-unawa, mga kapatid, they began to confess na sila'y babalik na sa Torah. Next step ng ginawa nila ay nagpatayo sila ng, ano po, dambana. They build an altar. And please take note po, mga kapatid, sa panahon na ito, nasira po yung hayakal doon. Yung temple na ipatayo ni Shalomo ay nasira na po when the soldiers of Nebuchadnezzar attacked Jerusalem. Nasunog po yun at nasira po yung hayakal na yun na ipatayo ni Shalomo, mga kapatid. But sa pagdating nila doon, nung sila'y nakabalik na, ang una po nilang ginawa ay naggawa po sila ng dambana. Okay? So they made an altar to Abba Yahuwah, mga kapatid. Muha sila ng altar. Upang doon sa altar na yon, ay anong mangyari po? Gagawin nila yung mga prescribed na mga animal sacrifices. Okay? Yung lahat ng mga naisulat doon ni Masya o Moses, mga kapatid, ay gagawin nila doon sa altar na yun. So, basic pala yun o very important information pala yun on returning to Torah. Returning to Torah, part po yung pag-build ng altar. Okay? So, ayon sa testimony nila ni Brother Yesario sa nakaraang Miyerkules po, literally, ginawa nila ito doon sa Bugo, mga kapatid. But, wala man siya dito ngayon, but narinig po natin na ginawa nila. Gumawa sila ng dambana at doon they made the offering, mga kapatid. Okay, so meron silang ganun na testimony doon. So,
That's part of it, mga kapatid. But again, later on, ang ating tanong is, what about sa ating journey ngayon? Kailangan pa ba natin gawin yan? So later on, balikan po natin yan, mga kapatid. Okay? Para mapaliwanag pa ito, let's read some more itong seventh month, mga kapatid, in which nabanggit na doon sa verse 1 kanina. Anyone could like to read Numbers 29, 1 to 6, then Numbers 29, 7 to 11, and then lastly po, Numbers 29, 12 to 18. Can I ask a reader? 1 to 7 muna ng Numbers or Bamadabar. Sister Mariam, you would like to read? Okay ba? Unsa ni bro? Bamadabar or Numbers? Yung pag 29, 1 to 6 lang muna. Kuan sa ako scripture, bro. If you can read po, Bamadabar. Sister Mariam, nandito po sa... yes, if you have a scripture there, pwede ba? Scripture that, no? Verses 1 to 6 lang ng 29. Bro, ang ako ra ba scripture, bro, no? Bisaya ra ba ni dada dito sa part 2 ang kuan, BNB? Sige po, go ahead, read the Cebuano translation at others will follow whatever scripture they have. Okay po, okay lang po, go ahead. Pami. Deuteronomy to, bro, no? Numbers 29. Oh, Numbers 29. Verses 1 to 6. Okay, can somebody also look at verses 7 to 11 and then another can go to 12 verse 18 ng the same chapter pa rin po. So, Sige, bro. na tayo with Sister Mariam. Go ahead po, Sister. 1 to Sige, 6 bro. lang po. Numbers chapter 29 verse 1 to 6. Sa unang adlaw sa ikapitong bulan, paghimo kamog balaan nga panagtigom ug ayaw kamo pagtrabaho ni anang adlawa. Patingugan ninyo ang mga trumpeta. 2. Unya paghalad kamog halad sunugon aron maghatag kinig kahumot alang ni Yawa. Usa ka tuniyong baka, usa ka turong karnero og 7 ka nating karnero nga usa ka tuig ang kagulangon ug walay bisan unsang tatsa. Paghalad usab kamog pagkaon gikan sa labing maayong harina nga minasag lana. Paubanig 3 ka kilong harina ang turiyong baka. 2 ka kilong harina ang turong karnero ug 1 ka kilong harina ang matag 1 ka 7 ka nating karnero. Paghalad usab kamog laking kanding alang sa pagpapas sa inyong mga sala. 6. Wala kini labot sa halad sa inyong sunugon, inig bag-ong subang sa bulan ug sa mga halad nga uhay ug sa inadlaw nga halad nga inyong sunugon ug sa halad nga uhay ug ilimnon nga ipauban ni ining paghalad. Kining mga halad nga pagkaon humot og makapahimuot ni Yawa. Yada Yawa. Ayun. So, ito na nga po yung ang ginawa nila on the first day ng seventh month. Ito po yung mga prescribed na activities na gagawin nila. Mga sacrifices, mga burn offerings, mga kapatid. Nandyan po, nakasabi po dyan kung ano yung kanilang mga gagawin. So, take note sa verse 6 mga kapatid, burn offerings with its grain offering for the new moon. So again, new moon ang nakalagay dyan which is bilog na buwan mga kapatid. But tinignan na po natin yan doon sa original. Yung nakalagay po doon sa original ay hindi po siya yarak or yerak kung sa modern na pagkabasa yerak. Hindi po Yerak ang nakasulat doon. Kasi kung Yerak, then tama po yung new na bilog na buwan. Okay? Pero hindi po. Tingnan natin yung original. Hindi po yan Yerak. Ang nakasulat po ay Kadas.
Na ang ibig sabihin, month, M-O-N-T-H po, mga kapatid. So, which is consistent po sa verse 1. Okay? On the 7th month of the first of the month. Sabihin yung unang araw. Yun po ang ginawa nilang mga observance. So, yan po ang ating paliwanag dyan, mga kapatid. Okay? So, yan po ay activity na mangyayari on the 7th month. Proceed po tayo sa verses 7 to 11. Can I ask another reader for that? So ngayon, 10th na ito, no? Kanina, first day, ngayon, 10th day na of the 7th month. Can somebody read 7 to 11 po? Brother Dan, Oh, Brother Pio, go ahead po. verse 7 to 11. And on the 10th of this 7th month, you have a Kodesh gathering, and you shall afflict your beings. You do not work. You do no work. And you shall bring near near a burnt offering to Yahuwah, a sweet fragrance, one young bull, one ram, 7 lambs, a year old, perfect ones they are for you, and their grain offering, fine flour mixed with oil, 3 length parts of the bull, 2 length parts of the one ram, 10 1/10 part for each of the 7 lambs, 11 one male goat as a sin offering, besides the sin offering for atonement, continual burnt offering with its grain offering, and their drink offerings. 12. Hanggang saan na lang po? Hanggang sa 11 lang. So, yun po mga kapatid ang nabasa ni Brother Pio na kung saan ito po yung 10th day of the 7th month. Ano po ang pinag-usapan dito mga kapatid? Ito po ay ah, Day of Atonement. Okay, balik tayo doon sa verse 1 pala, no? Ito po yung Yom Teruah, no? Sa verse 1 kanina, you do no servile work, it is a Yom Teruah for you. Okay, so ito po yung Feast of Trumpet, no? Sa verse 1. Ngayon, sa verses 7 to verse 11, ito po yung Day of Atonement, mga kapatid. Okay, so meron ding ganon na mga offering na gagawin on the Day of Atonement, mga kapatid. So, yan po, Yom Teruah, verse 1 of Numbers 29. And then, following another feast, mga kapatid, is yung feast of uh, ano po, Atonement. Day ay Yom Kippur, mga kapatid. Day of Atonement. Okay po. So, what about verses 12 to 18? Ako, Brother Dan. Salamat po, Sister Bakar Sayaw. Go ahead po. Numbers 29, 12 to 18. On the 15th day of the 7th month, you have a Kodesh gathering. You do no servile work, and you shall celebrate a festival of Yahuwah 7 days. And you shall bring near a burnt offering, an offering made by fire, a sweet fragrance to Yahuwah. 13 young bulls, 2 rams, 14 lambs, a year old, perfect ones they are, and their grain offering, fine flour mixed with oil, 3/10 parts for each of the 13 bulls, 2/10 parts for each of the 2 rams, and 1/10 part for each of the 14 lambs, and 1 male goat as a sin offering, besides the continual burnt offering, its grain offering, and its drink offering. 17. Then on the second day,
12 young bulls, 2 rams, 14 lambs, a year old, perfect ones. 18. And their grain offering and their drink offerings for the bulls, for the rams, and for the lambs by their number, according to the right ruling. Yadayawa. Okay, so yadayo po. So, kung tingnan natin yan, yung taruwa kanina sa verse 1, followed by on the 10th day, yun po ay day of Kippur, Yom Kippur or Kapuriam, mga kapatid. Then, ang pang-last na po ay itong tinatawag na Sukkot. Okay? Kung saan, 7 days po itong gagawin, sila ay manahan po sa tulda o tent. And take note na bawat araw, meron pong mga specific number of animals na dapat nilang i-offer, mga kapatid. So, kaya yung ating tanong kanina, what about us today? Kaya ba natin gawin yan, mga kapatid? So, yun po ay tanong na kung saan logically, alam natin ang ating sagot, no? Hindi natin kayang gawin yan, mga kapatid. But anyway, proceed tayo sa but basically, pwede natin gawin itong mga feast celebration ito, but to also observe yung mga animal sacrifices, it is already a different picture po, mga kapatid. But kung meron naman kayong kakayahan na mag-ihaw o magkatay ng whatever you have, mga kapatid, then why not? But to follow all of this is quite impossible sa atin kasi nga nasa ibang stage tayo ngayon. Sila noon, they are one in one place. Meron silang mga Levites, may mga tutulong doon sa mga gawain doon sa Hayakal. But sa atin, we are in a state of scattered ESRL, mga kapatid. So, at wala tayo doon sa place or venue kung saan ginagawa yung mga paghandog na yan, mga kapatid. So, it would be a different picture on our side ngayon, mga kapatid. Okay, moving on. Can I ask a reader also for verse 3 ng Ezra? Another reader. And then, paghandaan natin itong mga other references na meron tayo. Can I ask one? Salamat, Sister Tessie and Sister Mariam and Brother Pio. Sino pa po ang pwedeng magbasa? Please unmute and then read for us. Ako na, Brother Dan. Salamat po, Sister Inday. Go ahead po. Verse 3. Ezra 3, verse 3, inilagay nila ang dambana sa lugar nito sapagkat sila ay natatakot sa mga tao ng mga lupain at sila ay nag-alay sa ibabaw nito ng mga handog na sinunog sa Yahoah, mga handog na sinunog sa umaga at hapon. Okay po. So, ito na nga Sa po. English o sa ano? Okay na. Yun lang po. So, yan po mga kapatid ang nabasa ni Sister Inday na gumawa sila ng dambana, okay? Altar, ginawa na nila at diyan nag-umpisa na sila sa mga pag-alay. Okay? Alay nila na handog, sinunog para kay Abba Yahuwah, mga kapatid. Okay? So, merong offering sa umaga at meron din po sa hapon, mga kapatid. So, take note of this na kanina na-highlight natin na returning to the Torah involves hindi lang confession, okay? Hindi lang understanding, but also involves something that we need to do. So, ito na nga, ano yung ating gagawin? Ang gagawin nila is, yun na nga, gumawa sila ng dambana o altar. In which, nabanggit na rin po kanina sa verse 2, in which ngayon na-highlight mga kapatid na nagpatuloy ang gawain na yan. Okay, moving on tayo sa altar and blood sacrifice. Can somebody go to Exodus o Siyamot 27, 1 to 8? Ako, Brother Dan. Opo, and then somebody go to Barashat o Genesis 8 verse 20. And Exodus 20 verse 24.
And then we may jump to Joshua 22 verse 26 to 27. Go ahead po, Sister Bakar, sa iyo, Shamot 27, 1 to 8. Shemot 27, 1 to 8. And you shall make an altar of acacia wood, 5 amma long and 5 amma wide. The altar is square, and its height 3 amma. And you shall make its horns on its 4 corners. Its horns are of the same, and you shall overlay it with bronze. And you shall make its pots to receive its ashes, and its shovels, and its basins, and its forks, and its fire holders. Make all its utensils of bronze. And you shall make a grating for it, a bronze network, and you shall make on the network 4 bronze rings at its 4 corners, and shall put it under the rim of the altar beneath, so that the network is halfway up the altar. And you shall make poles for the altar, poles of acacia wood, and shall overlay them with bronze. And the poles shall be put in the rings, and the poles shall be on the 2 sides of the altar for lifting it. Make it hollow with boards, as it was shown to you on the mountain, so they are to make it. Yawa. Ayaw po. So, yan mga kapatid, yung specific instruction how to make the altar. Okay? So, yan po, kung ano yung sinabi doon sa mountain, na specification doon, yun, ginawa nila, mga kapatid. Okay po? So, that's the making of the altar. What about po sa Barashat o Genesis chapter 8 verse 20? Can I ask a reader? And then balik tayo sa Shamot 20 verse 24. And then jump tayo sa Joshua 22 verse 26 to 27. Brother Pio ba ito o Sister Annabel? Go ahead po. Brother Dan. Opo, go ahead po. Barashat 8:20. And Noah built an altar to Yahuwah, and took of every clean beast and of every clean bird, and offer burnt offering on the altar. See, mga kapatid? Come to think about it, Noah ang pinag-usapan dito, mga kapatid. And take note of that, there was the flood na nangyari, mga kapatid. But after the flood, ano po? Okay, nagpatayo po si Noah ng altar, and Noah built an altar to Yahuwah. At doon, nag-ano po siya ng mga offering. Gumawa siya ng offering, mga kapatid. Clean beast, okay? And then bird, and then offered a burnt offerings on the altar. So, malinaw po, mga kapatid, na Noah is in a covenant relationship with Abba Yahuwah. So, there is, after the flood, mga kapatid, okay, flood speaks of what? Judgment. Dahil sa kasalanan ng tao sa panahon na yon. But take note, okay, after the flood, nagkaroon ng blood sacrifices. Okay, sa pamamagitan ng offering nito, mga kapatid. So, ano kahalaga yung blood sacrifice na yan? Shamot 20 verse 24. Can somebody go there? Ako, Brother Dan. Salamat po, Sister Azara. And then somebody go to Joshua 22. Go ahead po. Exodus 20:24. Make an altar of earth for me, and you shall slaughter on it your burnt offerings and your peace offerings, your sheep and your cattle. In every place where I cause my name to be remembered, I shall come to you and barack you. See? Isa po is a command po. Make an altar on a rats for me. So, talagang gagawa ng altar para kay Abba Yahuwah. Hindi po yon to anybody. But if you make an altar, it should be for Abba Yahuwah. At doon, gagawin yung mga slaughtering. Okay, gagawin dyan. And take note, in every place where I cause my name to be remembered. Okay, in every place where I cause my name to be remembered. So, hindi lang pala ito isang lugar.
Okay? Si Abay Owa yung mag-determine kung saang lugar gusto niya na alaala or i-remember ang kaniyang pangalan. I shall come to you and barak you. Kung narinig niyo po yung testimony ni Brother Yesariao na when they did that something altar to Abba Yahuwah, mga kapatid, sinunod nila yon at nag-offer sila, nag-alay sila ng burnt offering doon. They felt something, mga kapatid, na yung smoke ng kanilang offering ay pumunta doon sa taas. At meron silang kaiibang naramdaman, mga kapatid. Bakit po? Sinabi ni Abba Yahuwah, I shall come to you and barak you, mga kapatid. So, sa ating buhay, maring magkaiba-iba yung ating mga practices o ang ating pag-unawa dito, mga kapatid. Nung doon tayo sa Labugon, meron tayong feast na ginawa at yung mga buto, no? Yung mga buto ng kambing ay kailangan susunugin yun, mga kapatid. Hindi pwede na hindi yun susunugin. So, ganun din sa mga kapatiran natin sa Pardo na tuwing may fiest, halimbawa yung pasak, no? Yung buto ng kambing, hindi dapat iiwan lang dyan, but dapat patuloy yun na isusunugin po, mga kapatid. So, meron ganun na mga personal experiences tayo with mga kapatiran din po sa Bugo. So, mga kapatid, the point here is, sa experience po ng Yasaral, ito po yung instruction ni Abba Yahuwah. To the place where I want my name to be remembered, you make an altar, mga kapatid. Okay, jump tayo dito sa Joshua o Yahushua chapter 22 verses 26 to 27. Can somebody go and read it? Opo, Joshua. Ako, Brother Dan. Sige po, Sister Marife, go ahead po. Joshua 22, 26, 27. Opo. So we said, let us now prepare to build ourselves an altar, not for burnt offering nor for slaughtering, but to be a witness between you and us and our generations after us, to do the service of Yahuwah before him with our burnt offerings, with our slaughterings, and with our peace offerings, that your sons should not say to our sons in time to come, you have no portion with Yahuwah. Wow. Si Yahushua o Joshua, mga kapatid, ang nagsalita dito bago siya, kasi sa panahon nito, equally divided na po or na-assign na po yung lupa. Okay? Each clan, meron na po silang mga lupa, mga kapatid. At pagkatapos ng ginawa yan, ayun, nag-utos po si Joshua o Yahushua na gagawa po sila ng altar, mga kapatid. Okay? Let us now prepare to build ourselves an altar. Okay? So ano po yung purpose doon sa altar na yun? Sabi niya, but to be a witness between you and us and our generation. So ibig sabihin, yung altar na iyon, yun po ay magsisilbi na tanda na kapag may mga bata magtanong, ano yung altar na yan? Bakit may mga bato dyan? Para saan yan? So doon magkwento sila. That altar is built for Abba Yahuwah. So yun, magsisilbi yun na witness. Okay? So witness meaning patutuo na tuwing may magtanong, yun ipaliwanag, mga kapatid. So ganun din po yung ating mga feast. Tuwing tayo ay mag-observe ng mga feast, mga kapatid, ito po ay, this will serve as witness o witnesses. Bakit po? Dahil tuwing nating ginagawa yan, may mga taong nagtatanong, ano bang ginagawa nyo? Ba't ba kayo nakatira dyan sa tulda?
Ano ba yung mga dahon-dahon diyan? 'Di ba may mga magtatanong. So, the moment na may magtatanong sila, yun ipaliwanag po natin na ito po yung ginagawa namin niya. Yes, because this is a witness of how Abba Yahuwah was faithful. Halimbawa, yung Sukot, mga kapatid. How Abba Yahuwah was faithful for 40 years na sila'y nakatira doon sa ilang. Ngunit sila ay nasa ilalim naman ng tulda, mga kapatid. How come sila po yung nabuhay at sila'y nakasurvive doon? It is a witness, it is a testimony of Abba Yehowa's faithfulness, mga kapatid. So, yan. Altar na yan ay hindi lang pala ano lang, pang ritual, whatever that is, mga kapatid. But take note, it is a remembrance. It is a memorial po. So, ganun din po, tuwing tayo mag-observe ng mga feast na ito, itong 7 na feast, kapag gagawin natin yan, let's do it as a memorial, as a way to testify and witness kung ano po yung mga ginawa ni Abba Yahuwah sa atin. So, when we talk about altar, there is always coupled it with blood. Okay? Bakit ba mahalaga yun, mga kapatid? Sa returning to the Torah, bakit ba bahagi yun? Paggawa ng altar at yun na nga, yung blood sacrifices. Bakit po mahalaga yun? Sa panahon nila, ang pare po, ang chief priest po ang gagawa niyan. Okay? Pero sa ating panahon, mga kapatid, wala po tayo diyan ngayon sa panahon na yan. Pero sino po yung ating chief priest? Sino po yung ating pinaka-high priest, mga kapatid? Na kung saan, naalay niya po niya ang kaniyang buhay, mga kapatid. Walang iba kundi si Yahushua. So, when we think of altar and blood, sa ating panahon ngayon, mga kapatid, okay, sa ating panahon ngayon, we are zooming on Yahushua, who died, who died on a tree, shed his blood, mga kapatid, as the atonement, as a covering of our sin, mga kapatid. Ginawa na po ni Yahushua yan. So, yung altar na yan, ginawa na po ni Yahushua when he was hung and when his blood was shed. According po sa writings of Hebrews, na ang Ruach HaKodesh ang nagkuha doon sa blood na yon at dinala po doon sa altar kung saan meron ding altar doon sa Shamayam, mga kapatid. Okay? Sa mercy seat o mercy seat ng Shamayam, mga kapatid, nandoon din po. Kinuha ng Ruach HaKodesh yun, yung dugo na buhos ni Yahushua at doon is sprinkled on the mercy seat in Shamayam, mga kapatid. So, ibig sabihin, yung Day of Atonement na pang-anim na feast, mga kapatid, also speaks of the atonement nga, yung covering of our blood. Covering of the blood of Yahushua over our sin. Para po magkaroon po ng kapatawaran. Okay? Take note, it will begin with what Yahushua did to us and what Yahushua did for us. Diba po? Ano yung sigaw ni Yahushua, mga kapatid, nung siya ay bago na wala ng hininga? Sabi niya, it is finished. Ibig sabihin, yung kanyang dugo, yung precious blood, tapos na po na ibuhos para sa kapatawaran po ng ating mga kasalanan. Okay, so yan po ang ating sagot. Do we still practice? Do we still do all of this, following all of this number of animals na dapat papatayin natin? Ayon po sa Hebrews chapter 10, the death of Yahushua, he did it once and for all, mga kapatid. So, yan po. Moving on tayo sa verse 4. Can I ask a reader? Verse 4, English at saka Tagalog at saka English po. Anyone? Ako, Brother Dan. Oh, yes, Sister Bakar. Sa iyo, go ahead po. Ezra 3:4. Kanilang ipinagdiwang ang kapistahan ng mga kubol, gaya ng nasusulat, at nag-alay ng pang-araw-araw na mga handog na sinunog sa tamang bilang ayon sa itinakda sa bawat araw.
They kept also the Feast of Tabernacles, as it's written, and offered the daily burnt offerings by number, according to the custom, as the duty of every day required. Okay po. So, ito na nga po mga kapatid, no? We don't have time to read but on your own, pwede po ninyong basahin ito kayong mga manonood sa Republish. But these are all additional information na kung saan meron talagang mga specific animals, number of animals na dapat i-alay, i-offer, at may mga significance po yon. So ito na nga po yung pangpitong feast, the Feast of Tabernacle or Sukkot mga kapatid. So, and ayon dito, kasi 7 araw man ito, so ayon diyan, meron din po bawat araw may mga certain number of animals na dapat nilang i-offer mga kapatid. Okay po? So, yan ang ating nakita na kung saan itong Feast of Tabernacle speaks of remembering po anong ginawa ni Abba Yahuwah sa kanyang sangkatauhan, protecting them and guarding them for 40 years, mga kapatid. How significant that is sa ating buhay ngayon, ganoon din po. Nasa scattered Yasar-al tayo, mga kapatid. So tuwing manahan tayo sa Tulda for 1 week, doon tayo matulog sa Tulda for 1 week. Yun po ang ating celebration. Now we also declare and affirm yung faithfulness ni Abba Yahuwah, protecting us through the years, mga kapatid. Okay? So, yan po ang ating pangpitong feast. Okay? Verse 5 po. Can I ask one to read this again? Chapter 3, verse 5. Ako, Brother Brother Dan. Dan. Okay, sige. Sige, Sis Liz. Sige. Sister Azara, okay, go ahead po. Aga po, sige po. Okay. 3:5, pagkatapos niyon ay ang patuloy na handog na sinusunog at mga handog sa mga bagong buwan at sa lahat ng takdang kapistahan sa Yahuwah at ang handog ng bawat isa na gumawa ng kusang loob na handog sa Yahuwah. Okay po. So, ito na nga po sa ating na paliwanag na kanina na may patuloy na handog na ginagawa nila. Handog din po ng bagong buwan. Okay? Bagong buwan. Ibig sabihin, new month, mga kapatid. Hindi po yung bagong bilog na buwan. Hindi po. But bagong buwan, gawin yon at bilang mga kapiestahan kay Abba Yahuwah. So kung susundin natin yan mga kapatid, madagdagan po yung ating feast. Hindi lang 7 feast plus 12. So yun po ang ating magiging pag-alaala o pag-observe ng mga kapiestahan po ni Abba Yahuwah, mga kapatid. So we have another reference here. Pwede po ninyong basahin yan on your own. Verse 6, can I ask, continue po, Sister Azara Batyaw, can you read continually verse 6 po? Sige po. Mula sa unang araw na ikapitong buwan, sila ay nagsimulang mag-alay ng mga handog na sinusunog sa Yahuwah. Ngunit ang pundasyon ng templo ni Yahuwah ay hindi pa nailalagay. Okay po. So ito na ngayon nangyari. They have not made yet, mga kapatid, no? The foundation of the house, mga kapatid, ni Abba Yahuwah. So, mula sa unang araw ng ikapitong buwan, nag-alay po sila ng mga handog, ngunit yung pundasyon ng hayakal hindi pa naumpisahan, mga kapatid. Okay? So, come to think about it, na talaga hindi lang sila hihinto doon sa mga sacrifices, doon sa mga feast, mga kapatid. But returning to Torah means they should proceed to what? Foundational building. And we don't take it literal, mga kapatid, na magtayo tayo ng building, but foundational building sa ating buhay, sa ating pananampalataya, mga kapatid. And that is on the solid understanding and solid na pangangaral po sa kaniyang Torah. Yun po ang how we can build a solid foundation sa ating buhay, mga kapatid. So, hindi lang pala hanggang doon lang sa mga sacrifices,
but patuloy po na maging maingat at magsuri sa mga salita po ni Aba Yehowa. Verse 7, can I ask somebody else to read? Brother Dan. Go ahead po, Sister Bakar Asayao. Ezra 3:7. Kaya't sila ay nagbigay ng salapi sa mga kantero at sa mga karpintero, at ng pagkain, inumin at langis sa mga taga-Sidon at sa mga taga-Tiro upang magdala ng mga kahoy na sedro mula sa Libanon patungo sa dagat, hanggang sa Joppa ayon sa pahintulot na tinanggap nila buhat kay Ciro na hari ng Persia. Okay po. So, Yehowa sa pagkabasa ni Sister Bakar Asayao, Sister Tessie. Sa nabasa na, mga kapatid, patuloy po ang kanilang gawain. So, now focusing on ano yung kanilang mga financial o kanilang mga rather, ang kanilang mga possible na mga contribution, mga kapatid. Salapi, at pilak or ginto, whatever, na kailangan maibigay o mabigyan po ng importance ayon po sa instruction ni Haring Ciro o Haring Cyrus, mga kapatid, or Assure sa panahon na yon. Okay, so verse 8, can somebody also read this? Brother Dan. Go ahead po. Salamat, Sister Bakar Aseo. Go ahead po. Verse 8. Ezra 3:8. Nang ikalawang taon ng kanilang pagdating sa bahay ni Yahuwah sa Jerusalem sa ikalawang buwan, sina Jerubabal na anak ni Shealtiel at si Yeshua na anak ni Josadak ay nagpasimulang maglingkod, kasama ang iba pa nilang mga kapatid, ang mga pari at mga Levita, at silang lahat na dumating sa Jerusalem mula sa pagkabihag. Kanilang hinirang ang mga Levita mula sa 20 taong gulang pataas upang mamamahala sa gawain sa bahay ni Yahuwah. Okay po. So, ano kahalaga po ito? Dahil sila as one nation, mga kapatid, okay, merong mga appointed na mga tao na kung saan sila yung mamamahala, mga kapatid, doon sa gawain ng bahay ni Yahuwah, mga kapatid. So, sino po ito? Ito mga Levita. So, kaya sa ating panahon ngayon, we don't have this sa ating panahon ngayon, mga kapatid. Okay? We are in a scattered stage at wala tayo sa lugar kung saan gagawin yan, mga kapatid. Kaya mahirap sa ating panahon, mga kapatid, na ating masunod yan. Okay? But even though hindi natin masunod ang lahat na ito, pero meron tayong ibang mga pamamaraan, mga kapatid, na kung saan pwede pa rin natin gawin. But in a different way, mga kapatid. Halimbawa, kung ating sundin po ang Hebrews chapter 13 verses 14, 15, and 16, that we continue to offer what? Praises of thanksgiving, sacrifices of praise, mga kapatid. At pangalawa, yung sacrifices of doing good works. Yun po ay pwede natin ipatuloy, mga kapatid. Okay? You can read Hebrews 13 verses 15 to 16, mga kapatid. We may not be able to offer animals already. We may not be able to offer blood sacrifices, mga kapatid, because Yahushua done it once and for all, mga kapatid. But we can offer sacrifices of praise. Kaya tuwing tayo ay magtipon-tipon o tuwing gawin natin itong mga kapistahan na ito, we may not be able to offer mga animal sacrifices, but yung ating mga pagpuri, ang ating mga pagpasalamat, gawin po natin yun bilang alay natin. Then, kung naalala niyo po, mga kapatid, tuwing meron tayong mga feast, ano pong binigyan natin ng emphasis? Yung paggawa ng, ano po, mabubuting gawa. Diba? Napansin ninyo nung nag-observe tayo ng bakor, mga kapatid, yung bakoriam o first fruits. Ano yung napansin ninyo, kapatid? We make bread, tapos yung tinapay na ating ginawa, parang dalawang plastic yun, mga kapatid, ang laki, no? I-slice-slice natin yun. At
saan natin binigay yon mga kapatid? Binigay natin yun sa mga mahihirap. Okay? Doon, lalo na doon sa mga badyaw na doon lang sila sa kalsada. Binigyan sila natin ng tinapay as an act of doing good work, mga kapatid. Bilang ating handog doon kay Aba Yahuwah. So yun po ang kaibahan at pwede nating gawin sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Okay po? So, bakit po? Because wala tayo doon nga sa context na kung saan merong Levita o merong mga Levites na sila yung in charge doon sa gawain na hayakal, mga kapatid. So, but eventually, expect natin yan when Yahushua comes. Ano mangyari po when Yahushua comes? Di ba? When Yahushua comes, anong mangyari? Ibababa yung bagong Jerusalem. So, ibig sabihin, merong hayakal, mga kapatid, na ibababa. Hindi yung third na hayakal na gagawin nila dyan, mga kapatid. But it will be on the new Jerusalem and the new Arats. Saan? I-restore ito. Tingin ko i-restore ito kasi ito po ay gawain na kung saan sabi sa Torah na i-observe. Okay, habang buhay. Observe it with eternity, mga kapatid. But sa panahon na yan, with Yahushua as our high priest, wow, that will be an exciting day, mga kapatid. Okay, so ano po yung mga unwavering truths related to returning to Torah? Returning to Torah is basic and essential to Yasser and us today. Okay po? Very basic and essential po. Kung nais nating malaman kung ano ba talaga yung mga basic teaching natin, iyan po, returning to Torah is very important. Pangalawa, returning to Torah involves proper understanding and confession. So, kailangan may paliwanag upang maintindihan ng mabuti katulad sa panahon ni Ezra. Ezra po take time to explain so people can understand, mga kapatid. So, kailangan din natin sa panahon ngayon na may magpaliwanag upang ating maunawaan, and once we got it, once we understood it, then we confess it, mga kapatid, as part of our returning. Pangatlo po, returning involves something to do. Okay, something to do. Maaring ang ginawa ng ating mga kapatiran na gumawa sila ng altar, okay, very literal talaga gumawa sila ng altar, that could be possible, mga kapatid, na gawin, but dahil hindi tayo dahil wala tayong kakayahan na gawin ang lahat na ito, mga kapatid, but meron tayong pwedeng gawin. Ano po yon? Yung pag-observe natin ng feast, mga kapatid. The 7 feast of Abba Yahuwah is something that we can do, mga kapatid. Okay po? So, ayan, we got it. And then number 4, repent for the reign of Yahuwah is at hand. It is manifested through immersion, mga kapatid. So, let me say it, mga kapatid, na Yahushua did it for us once and for all, mga kapatid. So, ibig sabihin, covered na yung ating mga kasalanan dahil sa dugo ni Yahushua, but sa covenant, meron tayong parte. Ano po yung ating parte, mga kapatid? Repentance. Okay? Repentance and confession. Paano po natin i-actualize yun, mga kapatid? Just as Yahushua shed His blood for the covering of our sin, so ano po yung ating parte, mga kapatid? We repent, meaning we return to Torah. Yun po ang ibig sabihin ng repent. We return to Torah, mga kapatid. And then what else? How do we do it? Through immersion. Just as the blood of Yahushua cleansed and forgiven our sin and covered our sin, sa atin po, mga kapatid, ano yung ating party? We go to repentance, returning to Torah, mga kapatid, not only with confession, but also through immersion, mga kapatid. So, ibig sabihin, through the immersion, ano po yun?
We repent and be immersed for the forgiveness of our sin. Saan po yun mababasa natin? Acts 2:38. Kung hindi ako nagkamali, mga kapatid, Acts or Maasya, chapter 2:38. Okay? Repent and be immersed for the forgiveness of your sin, mga kapatid. Chapter 2:38 ng Maasya. Kepa o Kapatar o Peter said, repent and let each one of you be immersed in the name of Yahushua HaMashiach for the forgiveness of our sin. And you shall receive the gift of the Ruach HaKadosh. Simabit for the forgiveness of our sin. Yes, Yahushua tapos na po niyang ibinuhos ang kaniyang mahal na dugo. But unless tayo ay mag-repent, mag-confess at magbalik sa Torah, mga kapatid. At magpa-immerse, mga kapatid. Kasi yung ating immersion, yun po ang ating parte pag-wash away ng ating mga kasalanan. Literally, yung kasalanan natin, hindi naman talaga ma-wash out yan sa tubig. So ano talaga yung maka-wash out ng ating kasalanan? Yung precious blood of Yahushua. Hebrews 10:22, apart from the shedding of the blood, there is no forgiveness of sin, mga kapatid. Apart from the shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. Kaya yung mga ginagawa ng mga handog ng mga pari sa panahon lang ni Masya o sa Yasaral sa panahon noon, yun po pala ay looking forward for the blood that of Yahushua which He is going to shed on a tree, mga kapatid. So, on our part, paano po tayo symbolically mahugasan doon sa ating mga kasalanan? Yahushua, ginawa na niya ang kanyang parte. Ang parte po natin, we go through what? Water immersion, mga kapatid. So, very significant po ito dahil meron tayong mga kapatiran ngayong darating na linggo, magpa-immerse po. And this is in very much connecting. Part pala ito sa pagbalik natin sa Torah, mga kapatid, itong immersion. Kasi yun po ang katapat doon sa shedding of the blood of Yahushua on our part, yun po ang katapat. O yun po ang our part also, mga kapatid, is going through immersion. Is there anything po you wanna add or share? Okay? Mag-isip kayo kung ano yung idagdag niyo dyan. Yahuwah is cleansing us through a clearer understanding of returning to the Torah. Paano po yan? Going back to the commandments as part of our salvation. Okay po? Going back to the commandment as part of our salvation. But take note, it involves altar. It involves the shedding of the blood. And sa atin po, Yahushua, ginawa na niya ang altar. Ginawa na niya ang shedding of the blood, mga kapatid. But sa ating covenant, involves two-party man yan, kaya we go through what? Immersion. So, ano ba? Maintindihan natin na malaking bagay pala ang immersion, mga kapatid. Okay, anything? Any thoughts? Any feelings? Sa loobin, meron kayo? Please share, mga kapatid. Kayong mga manonood sa Republish, pwede po kayong magbigay ng comments at upang maintindihan natin kung ano po yung mga mensahe ni Abay Yahuwah. Anyone would like to add something, mga kapatid, before we end? Meron bang pangungusap si Abay Yahuwah sa inyo? May mga saloobin ba po tayo, mga kapatid? Okay. Kung wala po, if there's none to add, mga kapatid, ito po ang ating
panalangin na kung ano po yung mga pangungusap ni Abay Owa sa atin. Let it be so. Mangyari po kung ano yung mensahe niya, tanggapin po natin. Kayong mga manonood sa Republish. If ever you feel Abay Owa is talking to you, do not harden your heart, mga kapatid. Otherwise, it will become too late for you. If Abay Owa is convicting you and talking to you, soften your heart and accept His word, mga kapatid. So, yada yawa. So, kung wala na pong magdagdag, if there is one, please let us know. Okay. If there is none, mga kapatid, all esteem and praises kay Abay Yawa sa kanyang pangusap sa atin sa mga pagpapaliwanag, returning to the Torah.